ito ay tungkol sa 10 masustansya at murang pagkain pag tayo ay umeedad para hindi tayo mamayat. Merong sakit ng tinatawag ay sarcopenia. Ang sarcopenia, ito po ang sintomas. Nawawala yung lakas ng isang tao. Nagsisimula po ito sa edad 40 pero mas napapansin o kapansin-pansin kapag senior na, edad 60 pataas. Nawawala yung lakas, so hindi na makabuhat, hindi na makagawa ng mga gawaing bahay. Mabagal na lumakad, hirap nang umakyat sa hagdan, natutumba, walang balanse, kaya maaaring maaksidente, ma-fracture o mabalian ng buto kasi nga nagkaroon na rin ng osteoporosis. Pumapayat, lumiliit yung muscle. So, ayaw nating mangyari to kapag umiidad tayo. Kaya magbibigay ako ng 10 tips, 10 masustansya at murang pagkain para hindi tayo pumayat at para maging mas malakas tayo. Ngayon, sa paggawa ng muscle, kailangan mo ng protina, kailangan mong kumain ng mga laman, nandun nakukuha yung creatine, at para makagawa ng muscle, kailangan mo ng vitamin D, omega-3 fatty acids. So gusto natin, kahit umeedad tayo, nag-e-ehersisyo pa, kaya pa, para hindi tuluyang humina. Sino ba ang at risk? Ito po ay isang sakit na, ang sarcopenia, yung nakita mo medyo pumapayat na sila. Kapag nag-senior age na, 60 plus, kulang kasi yung kinakain, isabihin yung calories, kulang, tapos kulang pa yung protina o yung nutrisyon na kinakain. Hindi gaanong gumagalaw kaya pahina na ng pahina. Tapos, merong mga sakit kaya lalo silang hindi lumalakas o kaya mataba. Kasi pag mataba, hirap silang gumalaw-galaw. Kaya ang nangyayari, lalong hindi gumagalaw. Kaya nga, ang sintomas nga, yung mga sinabi natin kanina, nanghina na yung kanilang muscle. Hindi na makaakyat, hindi na makabuhat, mabagal na sa lahat ng kanilang ginagawa. At iwas sa aksidente kasi wala na ngang balanse. Ano ang gamutan? Kailangan gumagalaw-galaw pa din. Meron pong mga ehersisyo na nababagay sa ating mga umeedad. At kailangan yung nutrisyon, yung mapagkukunan ng protina. So, yun po yung sasabihin ko sa inyong 10 murang protina. So, tamang pagkain, ehersisyo, tapos tuturuan ng ating mga nakakaalam. Kasi ang problem nga, pag patuloy na pahina ng pahina, lalong nagkakasakit ang ating mga senior. Gusto natin, lagi silang malakas. Nakita nila sa Singapore, dun sa pag-aaral nila, pag nag-age na ng 60, isa sa 3 nakita nila, bakit parang mas mahina na, mas mabagal na. Pag hindi pa age 60, napapansin na rin nila kasi nga, nag-start to ng age 30, age 40, so isa sa 14 na katao nagsisimula ng humina. So, bago pa mangyari ito, bata pa tayo, i-prevent na natin, gawin na natin yung mga dapat nating gawin. Pumunta na po tayo sa 10 mura sa ating mga palengke at masustansyang pagkain. Number 1 dyan sa list natin, itlog, pinakamagandang source ng protina, ng vitamin D, meron din siyang omega-3 fatty acid, di ba? Yun yung mga kailangan. At hindi lang yan, mayaman siya sa vitamin B1, B3, B6, B12. So, yung mga kailangan mo para lumakas ka, para gumawa ng muscle. At kidney-friendly din ito. So, ang itlog, hindi siya kaaway ng ating kidneys. Number 2, isda. Protina, source ng protina, omega-3 fatty acid. Kasi nga galing ito sa dagat at may vitamin D pa. Ano ang example ng mga isda? Katulad ng tilapia. Mahal po ang salmon pero isinama ko na dilis, tuna, fresh tuna o delatang tuna, sardinas, fresh sardinas o delatang sardinas, pwede po. Tapos yung mga kapatid nitong mga tuna, sardinas tulad ng matambakol, tanigi, hasa-hasa, alumahan, tawilis, lahat po yan pwede ninyong pagkuna ng protina.
So maganda po na source ang isda. Kasi mas gusto natin ito. Healthy ito. Kasama na po yung mga hito, yung mga bangus. Marami rin yung protina yon. Pagdating sa mga nuts, isama na ho natin ang peanut butter. Maganda siyang source ng protina. Kaya kung magpapalaman kayo, pwede ang peanut butter. At pagdating naman dun sa mani, kailangan nilagang mani lang or binusang mani para hindi maalat at hindi mamantika. So gusto natin nilaga lang. Number 4, mga munggo, mga beans, patani, kasama dyan, bataw, sitaw, garbanzos. Marami hong protina itong mga ito. Meron pang magnesium, phosphorus, iron, at calcium. Itong ating mga peas. Beans, peas. Yan. Kasama ang ating murang munggo. So, wag ho kayong mag-alala. Hindi ho ito masama sa arthritis kasi po, plant-based naman ho itong sinasabi natin. Ang mga nakaka-arthritis, yung mga galing sa dagat o yung mga lamang dagat. At kasama dito yung mga soya products. Ang number 5 natin, soya beans. So, ang produkto nito ay tokwa, taho, ang ating paboritong kinakain, lalo na sa umaga, at ang soya milk. Maganda rin ho ang soya milk inumin. Kasi talagang kasama yan sa healthy plate natin. Doon sa isang healthy plate, kailangan umiinom tayo ng milk. So, pwede po ang soya milk. At number 6, pag naman ho, galing sa mga hayop ang source ng ating protina, syempre gusto natin laman ng baka, laman ng chicken, laman ng pork. Pwede rin ho yung mga delata kung gusto nyo, katulad ng mga corned beef, pwede rin ho yan. Pork chop, kasi may itong mga laman, mayaman sa iron, folic acid, selenium, at vitamin A at B12. Number 7, gatas. Ang gatas kasi talagang made of protein, lalo na yung mga special gatas na ginawa para sa ating elderly, may casein and whey protein. So, bukod pa ho doon, meron pa yung calcium, magnesium, phosphorus, vitamin D. So, bagay na bagay sa ating mga umeedad. Ang mga example po nito yung birch tree advance. Yan po sadyang ginawa para sa ating mga magsisenior. Fortified kasi yung milk na yon, yung klase ng milk na yon. So nakita nila, mas lalakas yung muscle at saka yung buto mas titibay. So mas nakakagalaw yung tao, mas magiging mobile, ika nga. Kasi makakagalaw siya. Lahat ng gusto niyang gawin. Kasi ayaw mo yung hindi ka na makakilos, lalo kang manghihina. Oatmeal, meron din ho siyang protina. So, hindi lang pang almusal, pwede rin sa pang merienda. Meron ding protina galing sa ating gulay. Kaya nga yung mga takot, baka magkaroon ng arthritis, meron hong source of protein sa ating mga gulay, katulad ng mais. Mais, kabute, mushroom, yung mga green peas, mayaman yan talaga sa protein. Yung pamilya ng spinach, ito po sa local natin ay kangkong, alokbati, meron din ang broccoli at cauliflower. Ganon siya. So, pwedeng ito na nga yung pinakapagkain nyo. Kung konti lang yung carbohydrates na kailangan nyo, pwede ho ito ang source ng inyong protina. Pero gulay. So, pwede nyong damihan. At number 10, last, yung lamang dagat. So, ang mga source nito, yung ating shrimp, hipon, pusit, pwede din. Octopus, pusit, itong mga scallops, itong mga may shell, o kaya naman alimango, alimasag, pwede din yan. So lahat yan, pwede natin pagkunan ng protina, vitamin D at omega-3 fatty acid. Nakita rin nila yung dun sa gamutan, di ba? Sabi ko, bukod sa inyong pagkain, kailangan ho, sasabayan natin ng ehersisyo, katulad ng lakad. Maganda ho talaga lakad, tai chi, yung mga zumba na pang senior. Kasi ito yung magpapalakas sa atin. Nakita nga nila sa isang Japanese study na yung paglalakad nagpapalaki at nagpapalakas ng muscle. So ayaw naman natin na tuluyan tayong mamayat at tuluyang manghina. So wag hong aalisin ang paglalakad. Doon lang sa patag para hindi tayo matumba.
inom ng tubig o gatas, sapat na tulog, at yung sustansya na kailangan natin. Example ho din ng mga ehersisyo na pwedeng gawin. Bata pa lang, pwede nyo na itong gawin para pag edad-edad ninyo, meron na kayong balanse at may lakas na. Squats. Maganda ang squats. Kailangan lang may pansalong silya para hindi kayo, just in case matumba, makakaupo kayo. So, from sitting, itry nyo tumayo. At from standing naman, ay pwede kayo pa-squat. Yan. Kailangan 45 degrees yung inyong hita dun sa inyong paa. So, unti-unti. Kailangan yung paa magkahiwalay, yung toes naka-point dun sa harap, 45 degrees yung knee. Yun yung mga pwede nyong gawin. Ito din yung heel lift exercise. Itataas-taas nyo, nakakapit kayo dun sa hawakan ng inyong silya. So, taas, baba, or pa-sideways. Yung isa nakapirme, yung right foot, right paa, pwede nyo i-sideways. Palit naman dun sa kabila, 10 times. 10 times nyo gagawin, pa-sideways. Tapos, 3 sets ng 10. So, kung kaya nyo gawin, 3 times a week, mainam yon. Kung kaya nga everyday, unti-unti, hindi ho kailangan pagod na pagod para lumakas kayo, magkaroon ng stamina. Gusto natin, kapag medyo may edad na tayo, actually nga dapat yun na umpisan, edad 30, 40 pa lang mas malakas na tayo. So, nabigay ko po yung 10 mura, masustansya na pagkukunan ng protina. Salamat po. Question ni Nelia, pwede ba pang high blood yung pagkain mo? Yes. Kasi ito nga po ang dapat kainin ng mga high blood. Kasi nakita nyo yung mga tinuro ko, mga laman lang, hindi high cholesterol, hindi rin ho maaalat. High blood, diabetes, mga heart disease, pwede ba? Pwede. Ito talaga ang kanilang diet na dapat pinagkukunan. Di ba? Mas gusto nga natin yung mga plant-based na mga pagkain. So, ito ho ang maganda sa inyong lahat. For all sakit nga ho yan, huwag kayong matakot.